subukan natin itong ambulansya na to. Hindi tayo dapat makalingon sa kabila. Hazard tayo. Yan, alright. Tabi! Woohoo! Ay, mga katotol, si John pala ang babanat ng ating ECU remap. Yan, si Sir John. Kita nyo naman. Ayan, wow, alright. So, hintay lang natin mabalik yung gulong, tapos ma-ECU remap na. Kaya mga katotol, yan, pero gintong-ginto naman, oh. Yung isang klase, sir, is ito, yung top lang yung gold. Doon sa isa, na mas pricey siya. Ito, pati ito yung gold. Ah, pati rollers niya gold. Okay. So, okay na ako dito kasi gilid lang. Oo. So, ito siya. Nakita nyo. Pang 400cc to 1000cc. Tapos, X-ring na rin siya. Solid bush coat. Yan. Made in Japan. Kaya may presyo talaga siya. Ganda pala, oh. Shit! Alanganin pagsagat. Magkakaroon din pala na increase ng horsepower yun, sir, ano? Opo, yes po, sir. Alright! Woo! My God! Alright! So, ayun. Hello. Yes. Okay, we're going out. At tayo'y mag-change oil. Oil change. Yes. Alright. Umulan nga. Okay. Perfect sa atin. Habang maulan, tayo magpapalit ng langis. Kailangan natin ito. Cellphone tabi muna. Ang pangtuyo. At yung extra na langis. Parang Voltes 5. Yun. And ito. Alright. So, ayun mga ka-throttle. Tanggalin lang muna natin to. Ito, pati yung ano doon sa baba. Eh, magkaroon tayo ng access sa baba. So, without further ado, let's do this. Yan, gamit tayo nitong torque wrench natin. Lakas ng ulan. Yes, at kung bago ka sa channel ko, kindly hit like, subscribe, and hit the So mga katoto, pinatay na natin, pinaikot na muna natin yun, pinacirculate. Ngayon, pag bumagsak siya dyan, at sobra pa rin, okay na yung langis natin, hindi na tayo magsasalin pa. Pero pag kinapos, saka tayo magsasalin ulit. Okay. So ngayon, ang gagawin ko ngayon, isasalin ko itong luma dito sa mga botelya. Para nang sa ganun malinis yung pagkakabanat natin. Alright. Good morning. Mga ka-throttle. Yes, alright. This is Torcal, yeah? Another day, another vlog. So ngayon mga ka-throttle, kakatapos lang natin mag-change oil kahapon. Yan. And ngayon, pupunta tayo ngayon sa Motorrad Performance doon sa Quezon City. Kasi papapalit na tayo ng kadena, brake pad, at air filter ni Zafira. Yes, so bali ilang milyon na naman kaya abutin natin ito. Pero syempre kailangan na nating agapan para hindi na tayo
mamroblema sa huli. And ayun, at palitin na rin kasi ang kadena ni Zafira. At itong brake pad din ni Zafira, palitin na rin. So ayun mga ka-throttle. At magpapa-ECU reflash na rin pala tayo. ECU remap para tugma na dun sa ating pipe. Ilang taon na rin kasi. Gaya ngayon, ito si Zafira, magsi 3 years old na ngayong September. At syempre rehistro na rin niya. And ayun, alam mo naman, baby ko to si Zafira. Mas marami pang ligo to kaysa sa akin eh. And kung bago ka sa channel ko, kindly like, subscribe, and hit the notification bell. Alright! Woohoo! Ngayon, Tuesday ngayon, tama? And our time now is 7 minutes to 7 a.m. Yes. Dapat medyo kayo na pa tayo lumarga, pero okay lang. Alas 9 pa naman kasi magbubukas yung motorrad. Mga isang oras. So bali siguro doon tayo ng mga 8:30. Ganyan. Para may bumanat na doon na mekaniko natin. So skyway tayo dire-diretso. At kanina bago ako lumabas, napansin ko may singaw na naman yung gulong ko. Ano ba to? Napakaswerte ko talaga sa mga sa mga tusok-tusok dahil sa kalsada. Hindi ko alam saan ako nagdadaan. Pero ewan ko, babalik na ulit ako sa Bridgestone pagka okay na. Bale, nakapasak naman na to. Nilagyan ko na ng pasak yung rubber tacks kasi natin dumating na. So okay naman siya, maganda naman yung pagkakasil niya. Although hindi naman fully sealed, pansamantala lang kasi yun mga ka-throttle. Para habang waiting ka ng vulcanize. Tatanong ko rin dyan sa may kung may nagbo-vulcanize dyan, para maipabulkanize ko na mamaya, para isahan na lang. Daming papasok sa trabaho, marami papasok sa eskwelahan. Shoutout sa inyo mga papis. And ngayon bagong change oil tayo ngayon kay Zafira. Kaya tingin ko mas gaganda pa yung performance ito pag napalitan na ng kadena, saka air filter, at saka brake pad. Parang di tayo kakaba-kaba habang nasa kalye. Para pagkaunang piga, kagat agad. Well anyways, kailangan natin yon para sa safety ng ating motor. At sa safety din natin syempre. Lalo na't lagi tayo may angkas. So punta tayo sa motor at performance. Yes! Ano kaya? Iuwi ko kaya yung mga piyesa. Yung traffic medyo maluwag-luwag naman so far. Wow, lipat na yung airplane. Kitchen muna tayo. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Kabuyaw, Laguna. Tulungan natin itong ambulansya na to. Hindi tayo dapat makalingon sa kabila. Tulungan natin siya. Let's go, let's go, let's go. Tabi, tabi.
Yan, alright, alright. Tabi, tabi, tabi. Woohoo! Yan, alright. Alright. Woohoo! Okay. Ingat kayo dyan. Woohoo! Mga small deeds mo, yun yung magiging ano, bigger meaning ba? Sarap ka pag nakakatulong sa kapwa. Sarap sa feeling. Dahil nga lang, syempre, yung mga maliliit lang yung mga kaya mo magawa. Depende. Maliit man yan o malaki, tulong pa rin yun. So, shout out sa'yo sa ambulansya ng Cabuyao, Laguna. Sana safe po yung naihatid mo. Alright. Ah, ilan pala siya, oh. Salamat po. Pasalamat siya. Thank you. You're welcome po. You're welcome. Oh, di ba? Mga simple gestures lang eh, na-appreciate nila. Saan kaya tumulong? Alright. Thank you. Cabuyao, Laguna. Shout out po sa inyo, ma'am. At sa the rest na nakaano sa ambulansya ng Cabuyao, Laguna. Ito tayo liko sa Pagataan. Ito ba yun? Sana dito nga yun. Motorad, 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 tarad, tarad, tarad. Ayun, dito nga. Tragis. Motorad performance. Pero dito siguro sila. Kaso walang makainan dito. 9 pa kasi sila magbubukas. Hanap tayo ng McDo malapit dito. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. So, bali nandito na tayo ngayon. Tapos na tayo kumain. At hintayin na lang natin magbukas yung Motorrad. 9 pa raw yan eh. Pero ikot-ikot muna tayo. Tingnan natin. Ito pala ang Motorrad. Dito pala yan siya. Tingnan natin itabi. Yes sir. Good morning. Bale, tumawag na ako dito nung nakaraang araw kasi magpapapalit ako ng air filter, brake pad, at saka chain, pati engine sprocket, front and rear. Kasi papa-ECU reflush ko na rin. Hintayin lang natin mga kasama ko, sir. Sige lang, oo. Willing to wait naman ako. So, dito na tayo. Okay, thank you. Okay, sige lang. Thank you. So, ayan, pupunta na tayo doon sa likod. Napantay tayo habang parating yung mga kasama ng mechanic. Alright. Ayan, mga katots. Yan, tira mo gintong-ginto naman, oh. Yung isang Ito nga. klase, sir, is ito, yung top lang yung gold. Doon sa isa na mas pricey siya. Ito, pati ito yung gold. Pati rollers niya gold. Okay. So, okay na ako dito kasi gilid lang. Oo naman, sir. So, gold-plated lang siya or ano ba to? Opo, sir. Okay. Ayan. So, ito siya. Nakita nyo. Pang 400cc to 1000cc. Tapos, X-ring na rin siya. Solid bush gold. Yan. Made in Japan.
Kaya may presyo talaga siya. Ayan. Every 500 kilometers. Okay. Alright. Putang ganda pala, oh. Shit! Alanganin pagsagat. So, doon na lang sa ganyang haba. Yes, sir. Ganda pala ng itsura, eh, oh. Tumugma sa kulay itim. Gumanda lalo. Shit. So, parang nangyari, ginitna mo lang siya, ganun. Yes, sir. Hindi naman gitna-gitna ako. Medyo pasok-pasok. Yan, may mga special tools pa rin sila dyan, oh. Kasama na pala bleeding yan. Sinama ko na. Yan, tinanggal na yung mga links, mga katrotol. At ikakabit na yung bagong ano. Ba't lagi may picture pa kada ano? Kada kabit, baklas may picture? Social media kaya, sir, eh. Ah, ganon? Ay, akala ko requirement lang ni boss nyo. Pati, minsan din. Ah, ganon. Ah, galing oh. Yan oh. Ito yung may mga picture sila. Ayan oh. Yan. Ito yun na yung bago ipapalit. Yan. Okay. Ayun, tumutulog na yun. Ay, puta, kala ko ano eh. Kala ko parang mountain bike na eh. Tapawas na. So yun na mga katrotol, ganda na yung bagong chain natin. Gumanda siya oh. Combination, eh. Ganda ng combination, black gold eh oh. Pero iba dito, sir. Puro gold. Gold. Ayoko naman ng gold. Pero maganda yung ano, contrast, gusto ko yan. Gumanda yung kulay. So naman ito, papa-PFF ko na to sunod. Kasi may PFF na yan eh. Refilm ko lang yan. Yung may warranty yata sa akin. Oh, 5 taon naman yan. Papalitan lang nila. Para gumanda lalo. Si palang babanat ng ating ECU remap. Yan, si Sir John. Kita niyo naman. Hayan. Wow, alright. So, hintay lang natin mabalik yung gulong. Tapos ma-ECU remap na. And hopefully na mabawas-bawasan yung backfire ni Safira. Magkakaroon din pala ng increase ng horsepower yan, sir, ano? Opo, yes po, sir. Meron pa rin. O kasabagay kasi minsan may silinyador ako na parang nagmi-misfire siya eh. Parang walang pasok yung ano. Parang ganun ba? Parang misfire siya, ganun. So malilesen siya sa ano. Kasi ito magtatatlong taon na kasi to. Itong baby ko na to. Si Safira. 3 years old. 2 years old na eh. Sa September nga, palit na ng registro yan eh. CH2 na, sir. Yes, CH2 2023 model. Bali, yung features niya, sir, disable ng auto sensor, Mm. tapos disable ng exhaust valve servo motor sa fuel cap, flare valve, and top speed limiter. Na-adjust din po yung fan temperature. So, what do you mean by fan, not just yung fan temperature? Pag na-reach yung... Agahan, pwede rin. Pwedeng gusto nyong sa mataas na temperature. Kasi gumagana yung electric pan nito pag 90 na eh. Yun nga, sir. 95. 95 siya gumagana, tapos namamatay siya na. Oo, tama. 95 pala. Tama, 95 na. Pwede nga rin siya adjust ng 100 to 95. Pero okay na ako yun sa stock siguro. Kasi baka ma-worn out naman yung radiator fan ko pagka ano. Okay, sir. Tapos, ano pala sinasabi mo na top speed limiter? Opo, na-adjust din natin yung So, what do you mean by top speed limiter na? Isa din po mag-adjust, mag-extend pa tayo ng limiter niya. But usually, ilan bang nakaset dyan sa, ano, sa default niya? Default niya is 12A. Revolution per minute yon? Yes po, sir. Okay. So, ma-maximize natin. So, sa madaling sabi, lalakas siya ng konsumo ng gasolina or mas magle-lessen dahil magbabalance na yung ano? Parang magbabalance lang siya, sir, kasi yung AFR niya magbabalance na. AFR, air fuel mixture ratio. Okay. Pero mas lalakas Ano yata per talaga filter sa niya? gas, no? PMC. Ngayon, BMC na. Lalakas ba siya ng consumption? Depende sa adjustment kasi yun.
Kung dati hindi siya, kung aayos natin siya pa-reach, magdaladag talaga ng gas. May adjustment pa pala dyan. Hindi po kasi sa adjustment yan, sir. So usually, ano bang mas optimal na settings? 13 lang po. Okay. Kasi Yung pinaka-mid. kakapalit ko lang kasi ng spark plug. Okay naman, healthy naman. Hindi naman siya masyadong lean, hindi rin siya masyadong rich. Parang nasa normal conditions lang naman. Ganun pala yun. Okay. Yan palang ginagawa mga katrotol. Ayan, no? Nagra-writing siya. Ayan. Nag-alarm siya. Kasi kinakalibrate yung loob ng ECU. Nagra-writing siya. Ayan si sir. Nialagay yung aking bagong brake pad. Saktong-sakto lang pala yung pagpalit ko, no? O yan, no? Bagong-bago na yan. Yung kabila tapos na. Bilis, ano? Bala ko sana i-DIY yan, eh. Oo. So, yun. Gusto ko lang mag-shout out sa Motorrad Performance sa pagkakabanat sa motor ko kay Safira in a very professional manner. Napakaganda ng banat nila. And yung pagkaka-ECU reflash, grabe, wala akong masabi. Napakabilis. Woohoo! Alright! My God! Ang lakas humatak. Tapos, bukod sa malakas umatak, napaka-responsive ng aking throttle. Woo! Thank you so much, Motorrad, sa pagpaparamdam sa akin ng maximum performance ni Safira. Alright. Kulang sa daan.